Hello, sa mapagpalang umaga po. Kamusta po kayong lahat? Nandito po ulit si Ate Rich. At ang morning devotion po natin ay pinamagatan pong God's Amazing Hands. At ang verse po natin ay mula po sa Psalm chapter 31 verse 5. Ang sabi po, "Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God." Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, 20 minutes into a flight from New York to San Antonio, a flight changed as calm gave way to chaos. When one of the plane's engines failed, debris from the engine smashed through a window, causing the cabin to decompress. Sadly, several passengers were injured and one person was killed. Had not a calm, capable pilot had been in the cockpit, one trained as a Navy fighter pilot, things could have been tragically worse. The headline in our local newspaper read, "In Amazing Hands." In Psalm 31, David revealed that he knew something about the Lord's amazing, caring hands. That's why he could confidently say, "Into your hands I commit my spirit." Yung nabasa po natin sa verse 5. David believed that the Lord could be trusted even when life got bumpy. Because he was targeted by unfriendly forces, life was very uncomfortable for David. Though vulnerable, he was not without hope. In the midst of harassment, David could breathe signs of relief and rejoice because his faithful, loving God was his source of confidence. So, sabi po dito sa verse 6 and 7 ng chapter 31 of Psalm, "I hate those who cling to worthless idols. As for me, I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in your love, for you saw my affliction and knew the anguish of my soul." Perhaps you find yourself in a season of life when things are coming at you from every direction, and it's difficult to see what's ahead. And in the midst of uncertainty, confusion, and chaos, one thing remains absolutely certain: those who are secure in the Lord are in amazing hands. So, when we pray, we should ask God to encourage us, knowing Jesus, and to pray Psalm 31 as He So let us ask the Lord to help us to be encouraged, knowing that Jesus prayed Psalm 31 verse 5 when He was on the cross. In the midst of pain and suffering, He committed His life into God's amazing hands. So, amen. Praise the Lord. So, dito po sa ating story sa Our Daily Bread, yung flight from New York to San Francisco, after 20 minutes from take off, nasira yung isang engine. Tapos yung mga nakalas-kalas na part ng engine tumama sa window. So, alam naman natin, nakikita siguro natin sa mga movies, pag nag-decompress ang cabin sa airplane, talagang parang huhugutin yung lahat ng nasa loob. So, buti na lang, yung pilot nila that time is trained na Navy fighter pilot. So kahit na ganun yung sitwasyon, kalmado pa rin siya at emergency landing niya ng maayos So meron pa ring mga nasugatan at merong isang namatay, pero it could have been worse. Baka lahat sila namatay kung hindi trained at kalmado yung pilot So yung nakalagay sa newspaper is in amazing hands. So, yun po ay kakayahan ng tao, skill ng tao, How much more ang ating Diyos na siyang source ng skills na yun, source ng peace na ganun, yung pagiging kalmado. Yung lahat po ng mga ganun ay galing po sa Panginoon. It's a gift from God. Hindi lahat kayang maging kalmado sa ganung sitwasyon. Hindi lahat kaya mag-isip sa ganung sitwasyon. So, if yun nga sa buhay na kung dun sa kamay ng tao ay nagtitiwala tayo,
how much more sa kamay ng Diyos, ano po. He is very much capable, ano po. Kung merong mga taong may amazing na hands, mas lalo na ang kamay ng Panginoon, ano po. Kaya nga sa Psalm 31, ang sabi ni David, "Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God." So ito din po yung panalangin ng Panginoong Hesus bago po siya namatay, ano po, sa cross. Sabi niya, "Into your hands I commit my spirit." Katulad din po ng sinabi ni David. So andun yung kanilang pagtitiwala sa capable hands ng ating Diyos, ano po. So, sa panahon, sa buhay natin ngayon, maaaring napagdadaanan natin itong mga pinagdadaanan ni David during that moment na sinulat niya itong Psalm, na marami siyang kaaway, maraming mga nais pumatay sa kanya, maraming nagpaplano ng hindi maganda laban sa kanya. Sa ating buhay, maaring maraming pagsubok na napagdadaanan tayo, maraming mga problema na parang hindi natin kayang lampasan, maraming mga situations na pwedeng life-threatening, ano po. So, kanino natin ipagkakatiwala ang ating buhay? Minsan, pinagkakatiwala natin sa buhay ng tao, ay sa kamay ng isang tao. Pinagkakatiwala natin ang ating buhay sa pera, sa kapangyarihan natin, kung tayo ay may mga posisyon, or kung makilala tayong tao, sa fame, doon natin pinagkakatiwala yung ating buhay. Sabi dito sa verse 6, sabi ni David, "I hate those who cling to worthless idols. As for me, I trust in the Lord." So, yung kung pinagkakatiwala natin yung buhay natin na, ay, hindi nila ako magagalaw kasi marami akong pera. Hindi nila ako magagalaw kasi protected ako ng ganitong mga politiko. Hindi ako magagalaw kasi malapit ako sa CEO. Hindi ako magagalaw dahil sikat ako, marami akong tagahanga at tagasunod. Lahat po yun ay idols, ano po, na mas pinapahalagahan natin at mas minamahal pa natin, mas pinagkakatiwalaan pa natin kaysa sa Panginoon. Ang sabi ni David, they are worthless idols, ano po. But as for me, sabi niya, I trust in the Lord. So, saan pa ba tayo dapat magtiwala kundi sa ating Diyos? Sino pa ba ang mas may kakayahan na maghawak ng ating buhay kundi yung mismong nagbigay sa atin ng buhay? 'Di ba? Kaya sabi niya sa verse 7, "I will be glad and rejoice in your love, for you saw my affliction and knew the anguish of my soul." Wala na pong ibang mas capable na makatulong sa atin sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay kundi ang ating Diyos na nakakaalam ng lahat, ano po. Basang-basa niya po lahat ng nasa kalooban natin. Kitang-kita niya lahat ng nangyayari sa atin. Alam niya kung anong pinaplano ng mga kaaway natin. Alam niya kung ano ang pinaplano ng diablo laban sa atin. So, kung meron man tayong dapat pagtiwalaan na kayang makapagligtas sa atin in that situation, walang iba kundi ang Diyos, ano po. Siya lang yung may kakayahan na pwede nating lapitan, ano po. So, instead of trusting people na minsan pag may problema tayo, ay, alam ko matutulungan ako ng kaibigan ko na to. Alam ko matutulungan ako ng boss ko. So, why don't we ask God? Ask God first, ano po. At ang Panginoon, pwede niyang gamitin yung mga tao na pinagkakatiwalaan mo na siyang tumulong sa iyo, ano po. So, unahin po nating humingi ng tulong sa Panginoon kasi His ways are the best way, ano po. Minsan may mga sitwasyon ang tao na may mga sitwasyon tayo na nanangan tayo sa kakayahan ng tao or sa kakayahan ng pera natin or sa sarili nating kakayahan, ano po, doon tayo nananangan at doon tayo umasa at hindi nagiging maganda yung resulta, ano po. So, mas better po na hayaan natin na ang Diyos ang kumilos, maaari niyang gamitin din lahat ng resources natin, ano po. Pero kung ang Panginoon kasi ang kikilos, sure yun na hindi tayo mapapahamak, ano po. Ang kanyang hands ay mas amazing pa sa pinaka-talented or pinaka-skilled na tao sa buong mundo. Kasi siya ang creator nun, ano po, siya ang creator ng lahat. So, sabi ko po dito, perhaps you find yourself in a season of life when things are coming at you from every direction and it's difficult to see what's ahead.
In the midst of uncertainty, confusion, and chaos, one thing remains absolutely certain. Those who are secure in the Lord are in amazing hands. Ano man ngayon, pagulo ng pagulo ang mundo, ang daming mga nababalita natin ng mga naggegera, ang daming mga kalamidad, ang daming problema ng mundo. At talaga namang sabi nga, may talaga may confusion, chaos, uncertainty, walang kasiguruhan ng lahat ng bagay, magulo. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero ang kagandahan doon, pag pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, pag pinagkatiwala natin ang ating future sa Diyos, pinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, we can be assured that we are in amazing hands. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari, secure na secure tayo sa kamay ng Diyos. So, katulad nga ng ginawa ni David dito sa ating sa Psalm 31, at maging ang ginawa ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nasa gitna ng paghihirap at pasakit, katulad ng kanilang ginawa, let us also commit our spirit, our life, all that we have, let us commit it to our God, dahil siya lang ang merong capable, amazing hands. So, yun po. Maraming salamat po mga kapatid, and let us pray. Hallelujah. Salamat Panginoon for these comforting words, O Lord. Tunay nga po Panginoon, napakarami pong nangyayari sa mundo ngayon. Napakarami pong nangyayari sa aming buhay that causes confusion, fear, uncertainty, chaos. At minsan hindi na po namin alam kung ano ang gagawin. And katulad po ni King David, Panginoon, help us to trust in your amazing hands, O Lord. Salamat, Panginoon, na pinaalala niyo sa amin, Panginoon, that you are more than capable, Panginoon. And itong mga pinagkakatiwalaan namin dito sa mundo, they're just worthless idols, O Lord. Mga pinagkakatiwalaan namin yung sarili naming kakayahan, yung aming pera, yung aming mga posisyon, kung anumang influence ang meron kami. But they are all worthless, Panginoon, compared sa iyo, Panginoon. And wala na pong ibang kamay na makakapag-secure sa amin at makakasiguro kami ng aming safety, maliban sa inyong mga kamay, Panginoon. And so, everyday, Panginoon, ang aming buhay, help us to commit everything to you, our life, our spirit, Panginoon. At upang magkaroon po kami ng kapayapaan, Panginoon, na wala pong anumang makakapag-alis sa amin, Panginoon, sa inyong grasya, sa inyong pagmamahal, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapaalala ulit sa amin, Panginoon, kung gaano niyo po kami kamahal at kung gaano po kami kahalaga sa inyo, Panginoon. And help us to realize that every single day, Panginoon. At Lord, for this day, we commit our lives to you, O Lord. We commit our spirit to you, O Lord. And help us to go through this day, Panginoon. Ano man yung mga pagdaanan namin na problema, Panginoon. Ano man yung mga masamang pinaplano ng diablo sa amin sa araw na ito. Tinataas namin lahat sa inyo, Panginoon, because you are the most capable, Panginoon. Salamat po for your amazing hands, O Lord. And we trust you. We praise you. We glorify you, O Lord. And we thank you always in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po at ingat po tayo sa maghapon, mga kapatid. God bless you all.